Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po na nakabalik kayo sa ating channel, Kapuntos Page po. At nagbabalik recap lang tayo sa naging laban kanina. At nagkaroon tayo ng live reaction video during the game. And usapan natin kung paano nagkaroon ng collapse. At ano ba talaga ang dapat nangyari. Ano ba ang nakita ko, napansin ko. At ano ang kahinaan ng Pilipinas dito sa ating basketball team. At paano tayo matatalo. I think there's a recipe for us na matalo sa lahat ng laban na ito. Madali lang ho. Okay, pero bago yan, pagbati muna, magandang umaga, hapon, gabi. Maganda po kayong lahat. Guwapo po kayong lahat. Magandang hapon po mula rito sa Chicago. 3 hours of sleep mula nang ako'y natulog. Umaga po ang naging laro dito sa amin sa US. 6:45 in the morning. Yan po. And talagang hindi na ako natulog para pumapanood ng laban dahil mahirapan akong gumising na maaga for sure. Kaya hinintay ko na. Nakita nyo yung laban kagabi. Swerte tayo, pero yung sinasabi nyong malaki yung maganda yung naging laban, naging close, sinuwerte lang ho talaga tayo. Kung yan ang pananaw ninyo na kaya nating sumabay, malas lang po talaga ang Dominican Republic. Bakit kanyo ilang shot attempts nila sa free throw ang hindi pumasok? Kung tutusin, kung pumasok po yung mga free throws na yun, baka double digit po ang lamang sa atin ng Dominican Republic. Totoo yan, makikita nyo ang daming sablay ng free throws ng ating kalaban. Marami din sila naging error. Okay, mga unang napansin ko, yung ating turnover, napakataas. Lahat sila, merong atang turnover, inbound, pag inbound ng bola, pinag-aaralan yan, bata pa lang tayo, di ba, sa basketball. Walang nagkakat, walang lumalaban for the ball. Sa loose ball, medyo hirap tayo. Ewan ko ba bakit hindi mahawak-hawakan ng bola. Ito, hawak na, nawawala pa. Yung mga unforced turnovers, tulad ng papasahan ka, hindi mo masasambot. Okay? Or yung kahit sa passing lane, ipapasa mo, alam mo may defender, kayang maagawang bola, gagawin mo pa rin. So, lack of communication and also yung ating opensa ay basang-basa dahil kay Jordan Clarkson lang dumadaan lahat itong ating offense. Dwight Ramos have some highlights and good games, June Fajardo and kung sino man ang pero yung bola talaga hindi umiikot. And ilang beses tayong close to shot clock, hirap tayong ang bola, maitira ng ayos. Halos paubos na ang shot clock bago natin na mai-release ang bola. Fourth quarter, halos nangyari yan kasi yung depensa mismo ng Dominican Republic, tumaas ang intensity, So yan ang reason kung paano napagod talaga itong si Jordan Clarkson. Dahil talagang kung makikita nyo, kung i-replay nyo, talagang yung defender niya halos nasa dibdib niya na. And kapag tinake out nila yung scoring ability ni Jordan Clarkson, mahihirapan po tayo. At yun ang nakita natin nung huli, na nahihirapan po tayong maka-score. Kasi po wala pong structure na ginawa itong ating pamunuan coach, coaching staff ng Gilas Pilipinas. Ano ang mangyayari kung ma-fouled out si Jordan Clarkson? Ano ang mangyayari kung sakaling ma-eject si Jordan Clarkson? Paano nila i-run o paano sila maglalaro without Jordan Clarkson? Kaya nang sinasabi ko noon pa, bago pa mag-start yung tune-up game, piliin nila yung 12 na yan para magkaroon sila ng chemistry at magkaroon sila ng tamang minuto para sa isa. Pa 16 pa kasi itong ewan kong si Chot Reyes, ang pinili nila. At yan tuloy, pagdating ng laro, kulang tayo sa preparation. Kulang talaga. And then, isa sa pinaka the best player na meron tayo, binangko pa ni Chot Reyes. I'm talking about Kai Soto. Kai Soto, also CJ Perez can at least pick up some energizer dito sa team. You never know kasi baka mamaya kailangan mong bumunot
ng isang player na may puso na handang magbigay ng kanyang sarili sa laro, at mali mo yung tao na yun siya ang makapagbigay ng spark sa team. Halos hindi tayo makalamang. Aabot tayo lalaman ng 2, 3, 5 pababayaan. Balik na naman tayo, maghahabol na naman tayo ng mga 2, 4 na lamang. At yung mga free throws ng kalaban natin, halos di na pumapasok. Swerte lang tayo. Kai Sotto, pag-usapan natin ang pwedeng naging sanang role ni Kai Sotto dyan. Ako'y napapasigaw sa mga pick and roll dahil walang nagpipick, no? At si Junmar Fajardo umaano ng pick and roll, makikita mo siya. Pero pag isang pick and roll ni Junmar, poste na siya doon, hindi na bumabalik. Kung medyo magre-reset itong si Jordan Clarkson o sino man ang may hawak ng bola, wala namang secondary na magpipick ulit para magkaroon ng separation sa defender or ano man ang pick and roll, pick and pop. Wala po talaga, and puro isolation game, tapos drive to the hoop. Kapag na double team si Jordan Clarkson, babato sa labas. Nakakapagod po yun. Ilang beses na hong time na na double team si nasupalpal si Clarkson, maraming turnover. Those are the recipe for disaster talaga. Yung ibigyan mo ng isang trabaho ang isang player na hindi yun talaga ang specialty niya. Jordan Clarkson attacks the rim, either mid-range, sa 3 points. Pag kailangan mo na scoring, Jordan Clarkson, no? Hindi po siya point guard na tested na point guard na pa-facilitate sa mga players. Kaya yung bola bihira umikot Napansin nyo? Kasi kung tutuusin, kung mabilis sila, pagpasok mismo ni Jordan Clarkson, ma-double team, kick out ang bola, hahabulin ngayon ng defender. Kapag wala siyang shot, pasa sa isa. Wala akong nakitang gano'n na umiikot ang bola para sa 3 ball. Tutusin, pumapasok naman yung mga 3 ball natin, Pumasok yung mga 3 points ni Dwight Ramos, ni Pogoy. Sino pa ba? Si Ravena ba? Meron si Ravena, hindi nila ipinasok, Abando. Sana si Abando. Abando can make a difference. Masyado sila nag-rely sa ating mga ibang gwardiya, Alam ko magagaling sila, Scottie Thompson, everybody. Pero kapag hindi nagwo-work or medyo nagkakamali or things that's getting out of hands, dapat talaga magpasok ng player. Kaya yan talaga wala akong yung rotation natin, hindi ko natin alam. Manood ka ng kahit mga laban sa NBA sa starting 5, diba? Starting 5, tapos sa bench kung sino yung secondary. Yung minuto nila, alam nila kung silang papasok. Depende kung ma-foul trouble, Kai Sotto got into a foul, I think early too, but that's not a reason to sit him down. Out-rebounded tayo sa offensive rebound. Ilang shot opportunity nagkaroon ng Dominican Republic. Ang dami. Nag-double itong si dahil nga wala tayong top rebounder dito sa loob, And wala tayong presence ng big sa loob. Na Junmar Fajardo is actually giving all his best dito sa loob, pero kulang kinulang talaga tayo, and playing against one of the best center forward, Karl Anthony Towns, without Kai Sotto is a stupid decision by Chot Reyes. And napakaganda sana ng matchup. May experience naman si Kai Sotto nakapaglaro nga sa NBL yan ng 2 taon. Nakapaglaro sa Phoenix Suns ng isang showdown. At least meron siyang idea. Meron tayong idea kung ano ang capability ni Kai Sotto. And yet, hindi siya pinagbigyan. I feel sorry sa mga tao, mga bigger fans or mga big fans ni Kai Sotto na nagpunta sa game, bumayad ng magkano ba? 25,000, 10,000, magkano man ang binayad, maliit man, na andyan para manood yung hard-earned money. Pinag-ipunan nila yan.
ginawa nila ng paraan makapanood, tapos hindi nila mapapanood si Kai Sotto. Ako nandun, talagang magwawala ako mabubusit ako. Anong dahilan? Nagre-reklamo siya, no, si Chot, na gusto niya mag-practice, umuwi na, mag-practice, magganyan, sana tapos hindi niya ipapasok. Sana hindi na nila kinuha. 'Di ba? Yung bata, binigay nga lahat sa Gilas para makapaglaro dyan. Umuwi, nasa G-League Select, umuwi sa Windows yan para makapaglaro. Ito na yung moment, yun ang dahilan kaya siya umuwi no? Yung sa G-League Ignite kaya siya umuwi, yun ang dahilan para dito sa sitwasyon na to, para makapasok tayo, para makapaglaro siya. Pero anong ginawa nila? So lack of preparation, katangahan na hindi agad pumili ng 12 para last 3 tune-up game nila ay nagkaroon sila at least paano ng idea na kung paano gagawin nila. Hindi nila inisip na baka ma-fouled out itong si Jordan Clarkson, anong gagawin natin, paano natin i-run yung ating offense. Stagnant, wala tayong nagawa. Wala ho talaga. And puro error pa, no? Foul sa huli. Alam natin Crucial 4 na lang ang score, naka-foul pa. Japit Aguilar, Malonzo, di ba, wala naman din mga nagawa yan. Hindi pa nila pinagbigay si Kai Sotto kahit itong mga late third quarter to fourth quarter, no? Sana pinasok siya, baka nagbago ang takbo ng laban. But yet, no, we're not coach. We're just here to be disappointed by these coaches or this Chot Reyes. I'm not really impressed sa wala talaga ako nakita na parang wow, ang ganda ng play na yon, no? It's all individual skills ang nangyari kaya tayo nakakahabol. But in the end of the day, Dominican Republic pick up the intensity ng defense nila after ng mid ng third quarter to fourth quarter, and that put a lot of pressure to Jordan Clarkson, have frustration, and he got really tired. You can see the fatigue, and that's the key to beat the Gilas, is to get or wear him out, no? Pagurin itong si Jordan Clarkson at i-contain siya, ubusin yung energy nito ni Jordan Clarkson. At para, kasi makikita nyo naman 28 points, no? Without Jordan Clarkson, sigurado baka tambak na tambak po tayo. Aminin man natin at hindi po ganong tayo makakadikit ng ganyang laban without Jordan Clarkson. Again, Jordan Clarkson is a scorer, kaya wag natin siya sisihin na nagkakaroon siya ng turnover or yung communication iba. Kasi sa NBA, yung mga ganyang play nila na drive to the hoop tapos makikik, alam na nila, bilang na nila ang players kung saan po nakapwesto. Alam na nila. And kung makikita nyo, ang magaling dyan talaga, sinabi ko na to, itong si Derrick Rose. Kasi yung balance ni Derrick Rose ay kaya niyang ibatong ang bola palabas, no? Dahil nga very athletic itong si Derrick Rose kumpara naman dito kay JC. Kaya alam mo, parang pusa itong si Derrick Rose. Pumipilipit ang katawan nito kaya nailalabas ang bola na ipapasa. Pero sa atin may mga decision making na nagkakaroon ng turnover. My God, yung inbound ng bola na hindi natin na-inbound ng 5 seconds. Ano yun, di ba? So yung mga error na ganoon ang talagang naging parang recipe sa ating pagkatalo. And then yung lack of play, lack of intensity sa defense. Kinain tayo ni Anthony Towns. Yung confidence level niya ay napakaganda, kaya kinain tayo ng buo. Nakita niyo naman sa free throws, halos yata may sablay siyang isa, no? Pero halos pumasok lahat yung tira niya kasi nga with the experience with Karl Anthony Towns and Jordan Clarkson as an NBA player, makikita nyo yung difference ng level ng ating players kumpara sa mga NBA players. So again, Kai Sotto could have give us some good minutes
and protect the rim. He could have protected the rim, but there were no opportunity for him. So I was really disappointed na hindi siya ginamit, and I feel bad dito sa ating mga kababayan na nagpunta dyan para magbayad upang makita ang ating pambato. Of course, they wanna see the Gilas, they wanna support the whole team, but there's certain players they wanna see play kasi ina-idolize mo yan, no? Nakikita mo siya naglalaro sa international level, first time mong makikita sa Pilipinas, diba? Tapos kung makita mo naman ang frustration, mapuprostrate ka. Kahit si Kai Sotto, makikita mo yung facial reaction niya na bakit. I think that's the question na bakit. Ano ba ang talagang dahilan? And ewan ko, please lagay nyo sa comment kung ano ba talagang dahilan bakit hindi pinasok si Kai Sotto. So yun lang mga kap, thank you so much, and sana po bumalik tayo rito. Sana mapanood ko yung sunod na laban sa Angola ba, sa 27, and there's nothing left to say but have a great day. Thank you so much. We'll see you again in the next video. Bye bye.